Hi guys! Kwentuhan tayo. Nagsimula ang aming kwento sa pagtatapos. Salamat. Sa gabi nag-ride, sa gabi nag-vlog. Yeah! Hipapay, pinchapay! Isang patalastas na naman po sa atin. Kita ninyo, nagawa na ang aming gate at nakapark sa labas ang aming sasakyan. Dito namin nilagay lahat ng mga halaman namin sa gilid at enjoy kayo sa malamig na hangin. Ngayon kasi may bagyo. Ako po Soned, drive safe, slow. Pasensya na po sa ating magulong background kasi ito talaga ay tambakan sa likod. Ako po si Soned, ito po ang ating DIY na naman. At ngayon, hindi po DIY ito. Pero parang ganun rin, do it yourself. Mangungulekta po tayo ng mga tornilyo dito. So ngayon, higisin muna natin ng konti para makita natin kung saan tatanggalin ang mga tornilyo. Ngayon, mangungulekta tayo ng mga tornilyo. Okay, ito ay at gagamit tayo ng ating electric drill, screw drill, no? Para matulungan tayo at ngayon sinisimulan na natin mag-drill out ng mga tornilyo gamit ang ating yung iba talagang wala na ang pag-asa pero mapapakinabangan pa natin. Ayan, ito ay kinain na ng sibilisasyon, kalawang. Yan. Mahirap po magkilo ng ating mga ganitong pagkilo. Sana hindi malobat ang ating electric screwdriver. O, dito naman tayo sa kabila. Ito po, ibang view naman para sa ating kaligayahan at kaligayahan ninyo. Tanggal lahat ng tornilyo. Parang yung iba kinakalawang na, mapupuno ng kalawang ang ating mga kamay dahil punong-puno siya ng kalawang. Ang iba talagang pwede mong tanggalin na lang, hugutin na lang ng ganyan. Gana. Maganda, tanggalin muna natin mga accessories, baka mag-collapse hehehe. Yung mga extra masyadong na tornilyo. Ito yung ibang kahoy na matitibay na kinabit natin dito sa hindi matibay na cork na ito. Cork po kasi ito cork ito nagawa, pero dahil siya ay nagkakahiwa-hiwalay sa sa pagtumatagal, pinabitan natin siya ng mga kahoy na matibay kahit papano. Yung iba pa, marine plywood para mag-support. Ayan. Bana, lobat na yung natin. Ayan. So, magmamanual na lang tayo. Pagpapatulong tayo sa mga. Kumuha po tayo ng nilagyanan para maipon natin ang mga tornilyo na tinatanggal natin dahil lobat na ang ating mga ang ating super drill. Medyo nabuhayan siya kasi tumigil tayo kakadrill. Dali-dali ang ating pagkolekta ng mga tornilyo. Gamit tayo ng power bank. Hirap na. Sayang naman ang tornilyo na ito ay tatapon. Wala na pong lobat na.
Lobat na naman. Pero lobat na. Yan, marami na tayo na kolekta. Yay! Mamaya magkakahiwa-hiwalay na tong cable. Parang cork talaga yung ano na. Pakicomment na kung disagree kayong mag-recycle ng mga ganitong tornilyo. Delikado ba ito? Baka kayo matatanong. May accessories muna. Tcharan! Lobat na. So, patuloy tayo sa pagtanggal ng mga tornilyo ulit. Maganda tanggalin natin yung ating liquid. Kasi hirap ito. Hirap talaga tanggalin. Talaga kukuha na nga tayo ng power bank. Power bank to the rescue. Yay! Nandito na. Power bank to the rescue. Power bank natin ay nagpa-power. 10 milliamperes. Yan! Ay, sinuli. Yan, mas malakas na. Mabilis tayong matatapos. Grabe, ang init, oh. Init. Kahapon na sobrang. Pero pag mga matitigas ang ulo ng tornilyo, parang may dumukot ulit ng isa kong screwdriver. Ayun, nagtatago. Ayun ang tinatawag na pinaglaruan. Close-up tayo. Ayan po ang close-up na pagtanggal ng tornilyo natin dito sa lumang lamesa na ito. Office table dapat ito, pero parang naging biscuit lang. Skyflex ang tawag. Skyflex, baka naman. Ito, mahihigpit po ang mga kapit ng tornilyo. Hindi kaya ng ating super powerful drill. Ayan. Lumapit na. Natanggal na natin ang kabilang dulo. Halos di pa tayo tapos. Pero yung battery ng ating cellphone tapos na. Hanggang dito na lang kasi lobat na ang ating cellphone na camera. Bye-bye. Saka na lang natin papakita kung nag-strong ka natin. Pero kung hindi nyo rin nakita. Pero sa mga kababalagan po na nangyayari lagi dito sa loob ng bahay, huwag niyo po kakalimutan mag-like, share, subscribe sa ating Understandable YouTube channel. Paalam po! Oh, nandiyan pa rin pala kayo. Umahangin-hangin pa rin ngayong bagyo. Pero umaaraw-araw na. Ngayon, nakapag-recharge na tayo ng cellphone natin at natanggal na natin ang halos nasa itaas. Kapag-charge pa ng power bank na rin ng ating drill, ating screw drill. Tapos, yung ibang panel natanggal na natin. At nakikita nyo, marami tayong naipon ng tornilyo. Pwede natin i-recycle ulit yan sa ibang mga wood bolts natin, di ba? O, pakicomment lang kung bawal ito or pangit. So far naman, lahat naman ay buo-buo. May konting kalawang lang. Pero, kung magagamit pa. So, sa mga susunod ng mga DIY natin. Tara, simulan ulit natin ang pagtanggal pa ng mga tornilyo. Diba, naka-loose lang. Pwede nang bunutin agad. Right, ilalim pa. Ito na sa ilalim. Ayun, diba, kinakalawang talaga. Bakit kaya kinakalawang, no? Pakicomment lang sa baba. May nakakaalam nito. Bakit kinakalawang yung hindi naman to nakabilad sa mga tubigan. Anong klaseng explanation yun? Until now, duwaga pa rin. At ngayon, pinag-iisipan ko pa rin. Yeah. Wala na. Pwede na natin i-dispatch siya to sa mga basurero o kaya sa mga kumukuha sa junk shop. Iyak, tapay, pigchapay. Tagal pa. Parang sa ilalim. Para talagang biscuit. Hindi na nga biscuit eh. Mamon na nga ang mga ganito. Yan talaga pag paghandaan ninyo kapag naluma yung ganito. Ito po ay biscuit saka mamon ang laminated. Sandalian lang talaga ang tatagal nito, no? 1 year to 2 years. Sana disposable. Nabili ko ito sa sa Lazada. Tapos China, galing China. Tapos talagang halata mo talagang okay siya, maganda. Pero talagang cork. Kahit ito yung mga nakikita nyo sa mga department store na ina-assemble, lalo yung mga cabinet. Nakto, nabudol din kami ng ganito rin yan pagkakagawa.
Ayan, di naglalaon nagiging missing wafer. Di balik kung nakakain mo. Minsan pa nga, tambulan to ng kabitan ng mga anay, no? Dito na lang, dito inanay. Kasi kung hindi, lagot na. Pero dapat, ito na nga lang yung kinain ng anay kaysa yung isang kabitan namin. Mga hindi na kinakain ng anay kasi hindi na siya mahirap na siyang masyadong madali. Hindi challenging sa anay ngumuya na ito. Kasi sobrang lambot. Yeah. Lapit na tayo. Table na lang talaga. Diba, baby, bye. Hop, ibang view naman. Tigpit mga tsinelas. Ano tayo? Yan na. Ito na yung challenging talaga. Ay, ipapakita ko. Kaya gusto kong talagang distrongkahin ito. Tingnan natin, ha? Tingnan nyo. Yung ilalim yan, meron po akong mga nakabit na support. Yung mga puti-puti na yan. Yan. Nakabitan po natin ng support yan. Kasi yumuyok-ayok na, nagbe-bend pa, tapos slimsy pa. So yun ang gusto kong tanggal. Talaga, tanggalin natin dito sa ilalim. Support to ginawan ko lang ng remain. Ang ganda pa nga yan. Ito talaga maliliit. Pero tigas. Sige, tanggalin ko muna to. Ayan na, mamaya na recording. Tanggalin ko muna talaga kasi tagal-tagal to. Challenging talaga. Kasi pailalim. Hindi papaitik talaga. Yan, natanggal na natin. Pwede natin gamitin sa iba ulit. Yan, matibay-tibay yan. Binili ko sa Unicap yan. Para pang support lang sa mga edges na ganito. Tanggal-tanggal na nga lang din yung pintura. Pero parang coating lang naman yun. Pero matibay pa rin. Alright, tanggal na natin. Ito tayo. Dami na natin tornilyo din natanggal. Dami na. Ito mo, puro tornilyo yan. Okay, tara, next. Isang Photolastas. Panoorin nyo ang ating cute na pusa na si Fetpet. Dati siya ay ang evil cat. Ngayon hindi na. Cute pet na siya. Hi Fetpet. Kailangan ganyan ka. Nagigil. Fetpet, na cute na pusa. Yung iba talaga. Yung iba talaga. Ayan o. Sobrang talaga brittle na. So, come off na lang siya ng pusa. Pati itong mga ganito, mga panel, come off na lang yan. Yan. So, di talaga siya tumatagal. More or less 1 year lang talaga. At ito, tumagal ng 2 years dahil niremedyohan na. Huwag na po kayo magpapabudol ayaw na ganito. Siguro sa mga lang, yung mga model house, pang display, pang immediate lang, kung gusto nyo gumastos ng 1,500 plus, mga ganyan yung presyo niyan. Kasi kung gusto nyo matagalan, hindi po ito talaga tatagal. Ganyan siya. Ayan, kita nyo yung mga crack. Diba? Ayan. Ganyan din. Yan ang nyo, crosswise. Kitang-kita ninyo. Ganyan siya. Kitang-kita ninyo na umuuka. Lalo na kapag rinil nyo sa una pa lang. So, una pa lang, nagkaroon na ako ng mga remedyo. Dinagdagan ko na ng reinforcement ng mga additional screw talaga. Kasi siya ay very brittle and flimsy. Okay, hindi pa pati pa. Moment of truth. Dito na natin talagang madidismantle ang office table na ito. Ganun lang siya. Yan, dismantle na siya. Baklo lahat. London Bridge falling down. Yeah, super bakla. Yan, pero super bakla. Biscuit. Disposable na natin ang tubo. Papay, pizza pie. Tingnan natin kung ano pang matatanggal natin na natanggal na tornilyo. Ingat ko sa mga salubsob. Meron pa isa. Wala nga tayo hindi kinalawang. Hindi pa kinakalawang. Patalastas po! Ingatan po ninyo ang mga sarili ninyo sa mga nagsasayaw na asawa. Ito po ay imaginary friend lamang. At pawang, hindi po kayo kailangan mag-alala. Ayan po ang ating paalala dito sa Sonod Channel. Please like, share, and subscribe sa ating mga DIY at teardown na ganito.
Yan, ito na nga tayong tornilyong hindi kinalawang. Then, ingat po kayo sa mga salubsob pag nagta-tear down, saka sa mga nakakatetano po ito kasi puro kalawang. Tear down natin ng maigi, dinismantle natin ng maigi para mapakinabangan yung mga bakal na naipon natin, katulad niyan. Ayan, nagagamit pa yan, dalawa. Pwede natin gamitin, recycle, o hindi natin tatapon yan. Ang dami natin naipon, di ba? Sa tear down natin na gano'n. Tapos, kailangan yung i-dispose ng maigi kasi nakakasalubsob tomato, may mga ketano, kalawang. Tapos, mabibigyan natin ng maayos at nakasalansan. Napakita, mag-dispose natin ng nakasalansan sa mga basurero, yung mga kahoy na hindi na mapapakinabangan natin. Ayan. At least maayos nilang masasakay sa mga crack nila. O, diba? Hindi yung basta isang buong table na nagka-crack-crack na ang ibibigay natin. Alright, tingnan natin kung meron pang mga tornilyo na nakakabit dito sa ating table teardown. Putin pa natin ang mga tornilyo. Ulitin ulit natin yun. Table teardown. Montage muna tayo sa table teardown. Yeah. Ano mo montage pala natin? Pusa! Yeah! Videoan pala ang tinatawag. Gutom na. Yeah! Ang ating table teardown. Kung saan nangolekta tayo ng mga tornilyo. Ingat po sa mga tornilyo na may tetano. Isa-sanitize po natin ito para ito ay mapakinabangan natin. Alright, I think that's the last of them sa ating table teardown. Ayoko na pagtsagaan to. Ito ay mga tornilyong masyadong yung alloy, malambot at lumuluwag yung mga hanggang ganyan-ganyan. Okay, ganyan na lang po siya sa ating table teardown. Sa pagkakataong ito, tayo ay manggigigil sa ating cute na abnoy na pusa. Gutom na ang abnoy na pusa. Yeah, abnoy po pusa. Mukhang abnoy, abnormal. Magaling na po ang kanyang sugat. Salamat sa Eskinol. Yeah, comment na lang kayo, magpuso, mag-thanks button para sa ating cute na pusa. Nakagigil. Dito natin itatambak. Tambak muna natin dito for disposals. Yan. Para mahanda natin sa mga basurero yung mga natin. Okay? Yan. Palansan mo lang dyan. Ito, parang is useless na. Namaga. Sige, bingit. Useless na rin tong wood natin. Sayang. Hindi naman siya marine plywood. Nabasa siya. Namaga po. Namaga na. Naagnas na. Pampulan ito din ng bahay ng anay. Kaya we avoid termites and woodworks muna. Babalik tayo sa meta ko. Yung mga wood ay ating dispose. Dito lang sa one side lang. Dito na pala natin natambak ang ating na-dismantle na lamesa. Nagawa sa cork lang at ilang ng wood. Okay? Hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating video. Ako po si Soned. Hanggang sa susunod na DIY at o kaya teardown o paninira ng mga bagay-bagay sa bahay. Hanggang sa muli, please like, share, subscribe sa ating understandable YouTube channel ng Soned. Paalam po at magandang gabi ulit.